Alas 7 ng gabi nagsimula na tayong bumiyahe. Kalimitan naman kahit nung nagjo-joyride pa ako, ito rin talaga yung oras ng mga labas ko. Ito na rin kasi yung nakasanayan kong biyahe at sobrang komportable ako rito. Una nating booking long distance simula Quezon City hanggang Mandaluyong. Banayad lang naman din yung naging biyahe ko papuntang drop-off area dahil sa looban lang naman tayo dumaan. Yan rin ang diskarte ko kapag medyo rush hour pa. Ayaw na ayaw ko kasi nakikipagsiksikan lalo na sa taong hindi ako mahal. Leche lande. Pagka-drop ko nga ng booking ko, dumiretso na ako ng Shaw Boulevard 1. At ito ang nire-recommenda ko sa inyong gas station kapag nandito kayo sa Mandaluyong. Ito yung pinakamura talaga. Yun nga lang kapag medyo napaaga-aga ka pa talagang maghihintay ka dito. Alam nyo naman ang lahi natin, lahi tayo ng mga buraot. At shoutout muna sa Sublimed Sportswear Apparel sa napakagandang riding jersey, hindi talaga ako nainip dyan. At habang nagpapagas, napasukan na nga rin tayo ng susunod nating booking. Dito nga lang din yan sa Shaw Boulevard Shakey's. Sobrang kampante lang din ako sa biyahe ko na yan dahil rush hour. Hindi talaga ako mawawala ng booking. Kahit saan, laban na ako. Kahit nga sa magulang mo, ipaglalaban pa kita eh. Char. Big order nga pala yung pumasok na booking sa atin kaya medyo naghintay tayo. Siguro nabot ako ng mga 10 to 15 minutes. Medyo naiinip na nga rin ako niyan pero ang totoo nagugutom na ako kaya gusto ko nang umalis. Ayoko na makakita ng pagkain. Medyo bad trip lang yung puntong to. Pugot pala yung ulo ko, hindi ko napansin pero sayang, sama na natin yan. Kailangan natin makabuo ng 3 minutes eh. Alam niyo ba, madalas ko rin kausapin yung sarili ko habang nagbabiyahe ako. Wala lang, parang nag-iimo-imo lang. Yung kine-question mo yung sarili mo kung ano ba talaga yung pinaka-goal mo sa buhay, kung bakit mo ba ginagawa yung mga ganyang bagay. At para sa akin yan yung mga magagandang pagkakataon para mag-reflect. Wow, English! Pwera biro, best practice din yan para mapangalagaan mo yung sarili mo. Dahil bago mo labanan ang mga hamon sa buhay, ay dapat handang-handa ka at punong-puno ka ng kumpiyansa. At ang lahat na yan ay magsisimula sa sarili mo. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan humingi ng tulong sa itaas. Walang duda pag siya kinapitan mo, hindi ka matitibag. At mabalik na nga tayo sa biyahe. Akyatan portion nga rin pala to. Malawag na rin talaga ngayon. Parang normal na eh. Di tulad nung kasagsagan ng pandemya, bawal talagang umakyat sa mga building, condominium at kung saan-saan pa. Yun naman talaga ang standard sa pagiging delivery rider. Door to door talaga. Pero syempre kahit papaano bigyan nyo naman kami ng onding appreciation. Hindi naman kami humihingi ng sobra-sobra. Kahit nga 5 piso o 10, masaya na kami ron. Sobrang thankful na kami. At yun na nga, nakarating na tayo sa 3rd floor. Dito tayo magdi-deliver. At tignan nyo yung hallway, nakakatakot. Ang lakas maka Resident Evil. Yung parang may lalabas na mga zombie, diba? Sobrang nakakatakot lang din talaga yung vibes ng lugar na yan. Naisip ko nga na doon sa dulo si Jason tatakbo sa akin, sabi itakin ako. So paano, hanggang dito na lang muna. Medyo napapagod na mag voice over, panoorin nyo yung mga susunod. Opo. Thank you, Thank sir. you po. Thank you, sir. Okay naman. Thank you po. Inaway ko eh, joke lang po. Thank you. Sige po.